Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Most Holy Trinity o yung tinatawag natin na banal na Santatlo. So kahit araw ngayon ng linggo, ipinagdiriwang natin ito dahil kumbaga sa antas ng pagdiriwang, ito ho ang pinakamataas na antas o yung tinatawag na solemnity. Para sa akin mga kapatid, ito po ang pinakadakila sa lahat ng mga dakilang kapistahan. Bakit? Dahil ang ipinagdiriwang po natin ay ang kataas-taasang Diyos mismo. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona sa iisang Diyos at wala nang iba pa. Wala na ring hihigit pa. So, kukulangin ng ating salita mga kapatid para i-describe ito. Kaya kung inyong mamarapatin, babasahin ko sa inyo ang katuruan in English. Hindi ko na uulitin, hindi ko na rin tatangkaing ipaliwanag. Wala akong idadagdag o babawasin para hindi tayo malaglag sa napakaraming heresy na pwede nating kabagsakan pag nagkamali tayo kahit kapiraso ng paliwanag. Babagalan ko na lang mga kapatid, may mga salita dito na nanggaling pa sa Middle Ages o yung makalumang English, kaya pero maintindihan naman natin yung English. Yung dogma, baka hindi.
The Father begets His Son. The Holy Spirit proceeds from the Father and the Son, and yet remains Himself, self-conscious. The Father utters His eternal word, and from the knowledge going forth therefrom, there proceeds an inexpressible love, which is the Holy Spirit. Ayun. So, ito ay hindi paliwanag ang mga susunod kong sasabihin, kundi reflection, mga kapatid. Titingnan natin ang ating sarili, kung paano tayo tumatayo, umuupo o lumuluhod sa presensya ng Holy Trinity. At habang ginagawa natin ito, isa-isip lang natin na iisa lang po sila in nature, mutually, and formlessly. Pero may distinction naman sa pagitan po nila. Okay. Pwede po natin itong tingnan sa dalawang pamamaraan. Una ay sa pamamagitan ng dogma o yung katuruan. At pangalawa, sa pamamagitan ng relationships. O pwede nating tingnan ito in terms of relationships. At dito po tayo pwedeng magnilay. Ano ho? Sa pagninilay natin sa Most Holy Trinity in terms of relationships, informed po tayo ng katotohanan na ito. Ang katotohanan po ng outflowing at inflowing. Ano ho? Paano ba yun? Tatagalogin. Outflowing o movement palabas sa sarili. Inflowing, movement papasok sa sarili. Parang tubig, ano ho, sa pitsil. Inflowing, pagbubuhos ng tubig sa pitsil. Pitsil. Outflowing, pagbubuhos ng tubig, papunta sa baso, galing sa pitsil. Ayun, ano? Okay. Ang outflowing po ng anak mula sa Ama at ng Espiritu Santo mula sa Ama at sa anak ay inflowing din sa perfection ng kanilang kaisahan bilang Diyos. So, ibig pong sabihin, ang Espiritu Santo na ating tinatanggap ay nagmumula pareho sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Ano ho? Okay. Kasi sa ano pa lang, Genesis chapter 1 pa lang, mga kapatid, yung pinakaunang chapter sa Biblia, babasa na po natin doon ang relationship nila. Naroon po ang mapagmahal na Ama, ang minamahal na anak, at ang pagmamahal o ang Espiritu Santong nag-uugnay sa kanila. Ayon po sa verse 26 ng Genesis chapter 1, likhain natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ayun, mga kapatid, ano? So, ibig sabihin, sa pagkalikha pa lang sa atin, nag-uusap na sila. Yung tatlong persona ng iisang Diyos.
At kung nalikha po tayo ng ayon sa larawan ng Diyos, sa pagmamahalan din sa isa't isa, tayo nararapat lamang mabuhay. Dahil nilikha tayo sa pagmamahalan, dito rin tayo dapat mabuhay sa pagmamahalan sa isa't isa. So yun pong outflowing ng pagmamahal na ito mula sa ating sarili, ang siya ring perfect naman sa inflowing ng biyaya ng Diyos sa ating pagkatao, na siya namang bubuo sa ating pakikipagkapwa-tao. Nakuha niyo po ba kahit papaano? Ulitin ko lang yun, mga kapatid, yung outflowing and inflowing na dynamics na yun sa atin. Ang outflowing ng pagmamahal ng Diyos na ito sa ating sarili, outflowing pala pa ganun, outflowing ng pagmamahal ng Diyos na ito sa ating sarili, ang siyang perfect sa inflowing ng biyaya ng Diyos sa ating pagkatao, nabubuo naman sa ating pakikipagkapwa-tao. Ayun mga kapatid, paano natin malalaman na buo ang biyaya ng Diyos sa ating pagkatao kung titingnan natin ang ating pakikipagkapwa-tao? Sa kalidad po, mga kapatid, ng ating pakikipagkapwa-tao natin, malalaman kung kalidad din ang biyaya ng Diyos na nananahan sa ating kalooban. Habang hinahayaan po kasi nating gumawa ang Diyos sa atin, sumisilang naman ang kanyang biyaya. At mas napupuno po tayo ng grasya, mas may kakayahan po tayong maging daluyan ng pagpapala sa isa't isa. Yun pong pitsil na example natin kanina, pagpuno na ng tubig, mas may kakayahan ito na magsalin ng tubig. Kung wala ng laman, kung wala ng biyaya, wala ka nang isasalin sa iyong kapwa. Okay, mga kapatid, So yun ang pagtingin natin sa katotohanan ng Most Holy Trinity sa pamamagitan ng pagtingin natin sa relationships. Para mas mahawakan pa natin ito, mga kapatid, dahil lagi nyo itong ginagawa, mga kadeboto, lagi nyong hinahaplos ang Nazareno o ang imahe ng Nazareno na nakabayubay sa krus doon. Pinapahiran nyo ng panyo. So nahahawakan ninyo, At para po mas mahawakan natin ito sa ating sarili, yamang hindi naman natin lubusang maiintindihan ang misteryo ng Most Holy Trinity, sa krus po tayo babaling. Sa krus po natin makikita ang puso ng Diyos. Ang kalooban ng banal na Santatlo. Hindi lang po kasi ang mahal na poong Jesus Nazareno ang naroroon. Sa huling tuos, mga kapatid, lahat ng persona ng Diyos ay nasa krus. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So, siyempre sa unang tingin, ang nandyan lang naman ay ang Nazareno. Di ba? Pero, kung susuriin nating mabuti, naroroon siya para gawin ang kalooban ng Ama. Para sa katuparan ang pangarap niyang katubusan,
para sa ating lahat. Kaya nga ang ating ebanghelyo ngayon ay ang John 3:16. At sa pagitan nila, kalimitan tawag dito, sinusubukan nating ilarawan ito graphically. Kailangan lang ng kaunting imahinasyon, mga kapatid, doon sa katotohanan ng pagdaloy ng dugo at tubig sa kanyang tagiliran. Sa pamamagitan ng pagtingin natin doon, nagkakaroon tayo ng graphic presentation sa ating isipan kung paano nailuwal para sa atin ang Espiritu Santo, ang pag-ibig sa pagitan ng Ama at ng Anak na isinyer niya sa atin. At yamang nananahan na ito sa atin, naghahari na ito sa atin, ito rin lamang at hindi ang galit, suklam, pakikipaggtunggalian sa kapwa ang dapat na maghari sa atin. So, paano pa natin iintindihin ng kaunti yung katotohanan ng Holy Trinity sa krusipiho? Sa mga huling sandali ng buhay ng Nazareno, minamahal kong mga kapatid, nakita natin doon kung paano siya kumapit sa Ama. Kung paano niya kinonvert yung lahat ng galit na tinanggap niya mula sa mga nagpapako sa kanya patungo sa biyaya. Naging kagandahang loob ito at ang mistulang katahimikan ng Diyos o yung tinatawag natin ngayon na total Black Saturday experience natin. Kapag pakiramdam natin ay wala ang Diyos, parang inabandonan na niya tayo mag-isa. Ang mistulang kawalan o katahimikan ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng outflowing ng pagmamahal ng Diyos sa atin na nakita natin sa krus, ay naging matibay nating pananampalataya sa Kanya. Sa paanong paraan, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng pagpapalitan ng pagkakaloob at pagtanggap. Pagkakaloob at pagtanggap ng pagmamahal at pagpapatawad. Buksan nawa ng tatanggapin nating banal na Eucharistia ang ating puso para patuloyin ang kanyang presensyang huhubog sa atin tungo sa ganap na pagpapakatao. Manahan nawa sa atin ng Espiritu Santo ang pagmamahalan ng Ama at ng Anak at ang pagmamahalan natin sa isa't isa at tulungan niya tayong maging mga buhay na saksi sa kaisahan ng Diyos sa ating pakikipagkapwa.